Hello guys, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates guys. Para sa mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na lang siya sa Facebook. Okay, simulan na po natin. Reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgos. Check your natal chart. And pa-comment na lang dyan sa baba guys, kahit po heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Please do comment down below. Let's start your reading. Virgos. Oh, you do have here the Knight of Wands and the Ten of Wands. Ayan. Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck is the Five of Wands. Okay. Sorry about that guys, may nakapasok na langaw sa room. Hindi siya maalis. Kanina ko pa siya tinatanggal. Hindi ko naman mahabol. Anyway. I feel like sa connection mo with this person, by the way, this is love reading ha. There's someone here na parang gustong-gusto mo, kaya lang, it's like, ginawa mo na lahat eh. I mean, lahat ng actions na kailangan mong gawin. I feel like ginawa mo. Kasi with the Ten of Wands, you're just waiting for this person na ibalik yung actions na ginawa mo sa kanya. Or might be, magkaroon man lang siya ng changes. Like, fight for me, parang gano'n. Ipaglaban mo ko or gumawa ka ng actions para sa akin naman. Kasi ako ginawa ko na lahat eh. I mean, for some of you, you have changed a lot. No? Maybe you're not that kind of person na gagawin yan, pero ginawa mo. 'Di ba? I can see the word friend. So maybe there's a friend na na tinulungan mo or maybe a friend is helping you para gawin yung mga actions na yan. Or maybe you are friends nitong person nito. And during this time, pwedeng pinrioritize mo siya. I mean, you want partnership, you want relationship with this person, you want, lahat ng ng pwedeng mangyari or pwedeng actions na gawin, ginawa mo na para mangyari yung new beginning sa buhay mo na yan. Maybe with this person. I can see Taurus, so maybe may Taurus sa kanyang chart or sa iyong chart. Yeah, you're the Chariot. This is you. Naging parang sabihin na natin it's some of your actions nagpadalos-dalos ka or may mga ginawa kang actions sa parang biglaan or what. But you really do want to have this person. Okay? Gusto mo na pagbabago, so lahat binago mo. Sino itong person na to? Kunin natin yung action ng person na ito. Sino ba tong person na to? Person nakakonect ni. Nakakaamoy ako ng something na mabango. This could be a reading. You do have here the Four of Swords. Yeah. Binaliwala ka na itong taon to. And the Seven of Pentacles. Binaliwala ka niya. Pero importante ka sa kanya. Pero parang like wala siyang ginawang actions at all. The Four of Swords, this is someone not taking any actions. This is someone na parang walang ginawa or walang pag-risk. Hindi siya nag-take ng risk or what. A Three of Swords, maybe there's someone here na involved sa connection. Maybe a third party situation, third person. And sinayang niya yung efforts mo. Sinayang niya yung mga actions mo. I can see the planet Mars. So, yeah, maybe there's this actions na ginawa mo dito sa person na to. Pero sinayang niya. Wala siyang ginawa. Hindi siya nag-take ng risk whatsoever. And maybe, high chance kasi na there's a third party. There's a third person. Alam nga naman. Diba? Nakikita ko itong while talking, yung nagpapakita sa akin yung
images ng card na ito, which is this card. Ako po yung gumawa nitong card na to para sa personal, para sa reading. Personal ko po itong ginawa. So, gagamitin natin siya. Maybe there's messages here. For the sign of Virgo, please, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Especially if you're a Virgo, Sun, Moon, and Rising, yung tatlong importanteng na yun. Anyway, you do have here paano. Nagsinungaling ako, naniwala ka naman. Ay, collection, trophy. Okay. And then, gusto ko naman kunin sa side ng person na ito. For the sign of Virgo, please. Sun, Moon, Rising, Venus. Miss na kita. You do have here the Empress and one more card. By the way, nagpakita siya ng reverse. I will read this in reverse. This is the Hanged Man in reverse. And then bottom of the deck is a Death card. So, I feel like sa ngayon, you're putting boundaries sa connection ninyo. Kasi ginawa mo na yung mga dapat mong gawin. So ngayon, what next, diba? Ano na susunod na action after this? Nag-take ka ng risk eh. Like katulad ng isang magnanakaw, I mean, kahit alam mong mali yung ginawa mo, but you want to do this. Gusto mong gawin to. Or, some of you feel like you need to do this. Kailangan mong gawin. So, ginawa mo. So, kahit may magalit, kahit mali, kahit alam mong hindi pwede, ginawa mo. Tapos now, kung makita mo, there's this prison right here. What next? Diba? Parang sa'yo, ano na susunod kong gagawin? Ano dapat kong gawin? Kasi ginawa mo na lahat, diba? And you do have your nagsinungaling ako, naniwala ka naman. And the way I see this is you na pwedeng willing kang magsinungaling sa iba or sa ibang taong involved or maybe sa mga taong nasa paligid mo ngayon. Yan. Ginawa mo yun. And you do have your red flag. And the way I see this is it's because the red here is like parang yun eh. Parang kumbaga sa toro. Toro or bull. No? Parang may ginagamit na red na tela doon para lumaban din yung bull. You know what I mean? So maybe for some of you, you did this. Kasi gusto mong sumugod din siya or gumawa din siya ng actions. Like, gusto mong matrigger siya eh. Gusto mong gumawa din siya ng action. Kaya ginawa mo yon. Okay. Some of you, the energy is reversal, vice versa. So, pwedeng siya ito na gumawa ng actions para sa'yo and then you're the one na hindi nag-take ng actions, etc. So, pwede magkapalit-palit ang roles, guys, ha? And then you have here, miss na kita. So, this person miss you. This person with the Empress, malaki ang paghanga at pagkagusto sa'yo nitong person na to. And this person, parang, regarding this attachment, so, pwedeng your person is attached. Especially with the Hanged Man, nakatali siya or, you could be dealing with the person na may another connections. And
lahat ng nasa isip niya at emotion niya, nasa loob lang niya eh. Hindi ko nakikita. Nagsasuffer siya doon, by the way. Nagsasuffer siya doon. Hindi niya yon gusto. Yung nagsasuffer siya ng ganyan. Because I feel like a person is a risk taker. This is a person na magte-take siya ng risk. Or maybe in the past, siya yung tipo ng tao na matapang. Pag gusto niya. So, magte-take siya ng risk. But the problem is that maybe for now, pwedeng nare-realize niya kung magte-take ako ng risk sa'yo ngayon, even though there's spiritual connection sa atin, medyo mahirap kasi maybe this could bring karma. So, pwedeng itong taong to, natatakot siya sa karma, especially with the death card here. Diba? Kumbaga, kung ako magte-take ng risk, kung gagawain ko yung gusto mong gawain ko, what will happen next, diba? Kumbaga ito, nag-iisip lang siya ng future. Paano kung may karma, kung may balik sa akin, sa atin. Okay? I can see the 8th house. You know, the 8th house in astrology. It has something to do with birth, sex, and death. And house of legacy. This is also the house of karma. So, yun na nga. May kinalaman. And also, I can see yung other people na involved. So, what will happen next, diba? Hindi niya alam kung anong gagawin niya din eh. There's opportunity, pero opportunity to have you, opportunity na isa katuparan nito, pero nandun yung pagkagusto sa'yo nitong person na to, pero what will happen next? Katulad mo, nag-iisip din siya ng future, nag-iisip din siya ng ano na mangyayari next after nito. And then the hangman, nakakita tayo dito ng stagnant energy, not making any movement from this person. There's this, maybe may mga bagay na ayaw niyang maulit, which maybe has something to do sa kanyang past, or sa kanyang napoprovoke siya eh. Parang ganun. Pero maybe something to do with his or her past na situation. Maybe sa kanyang kabataan or what. Maybe your person is, pwedeng miyembro din siya ng broken family, or maybe yung mother or father niya sumama sa iba. So ayaw niya mangyari yun. Maybe there's this intense healing in the past na parang ayaw niyang maulit, ayaw niyang mangyari, ayaw niyang gawin. Miss na kita, this person miss you. Nakikita ka niya someone who is very abundant. Maraming makikita sa'yo. Your life is interesting. Parang gusto ko, etong person ito parang ito siya. Parang gusto niya yung buhay mo. Gusto niya kung ano yung mga meron ka. I mean, gusto niya mabuhay ng katulad mo. Maybe he or she feels like nakukuha mo lahat ng gusto mo or naisin mo. We do have here the High Priestess, chatmate or textmate, online dating, cord cutting. Dadating ako, wait lang, pag okay na ako. Hirap na ako. And you do have here, busy ako. I want to clarify the busy ako. You do have here, gusto ko sana kausapin ka pero di ko alam ang sasabihin ko sa'yo. So, you do have your evil eye and bottom of the deck. And titiisin ko hanggat kaya ko.
The way I see this, pwedeng ikaw very spiritual person and you see yung connection ninyo as something na very sacred, something na very, you know, malakas ang intuition mo eh. Pakiramdam mo talaga there's something sa inyong dalawa. But, I see that you are, you know, because this conflict, naiinis ka lang at ikaw yung parang feeling mo nahihirapan dito, nai-stress and there's a lot of action sa'yo, tapos wala ka nang makuha ang action sa kanya. Nakukuha natin yung energy mo na parang you're cutting this person off, kinakat off mo siya and nakikipag-connect ka na lang sa iba. But maybe through online dating or chatting with other people or if dyan sa paligid mo, pwedeng ganun. Kung nandyan lang din naman sa paligid mo, I can see Scorpio, so could be dealing with a Scorpio. So, nakikita natin na parang nililimitahan mo na lang yung paniniwala mo. Especially, if you feel like soulmate ka, twin flame kayo, yung ganong energy. Parang sa ngayon, sige, naniniwala ako dito pero parang ayoko na maniwala for na. Parang ganon. Or, naniniwala ka pero parang ngayon, hindi na katulad dati na parang ipupursu mo pa. Like, sige, kung tayo, bahala na. Parang ganun. Kung hindi, okay lang din. So, hindi mo na pinupursu. Kahit ramdam mo yung spiritual connection ninyo, para sa'yo, wala masyadong, hindi siya communicative, hindi siya, hindi siya gumagawa ng action. Napagod ka na lang sa ganun, ayaw mo ng ganun. And, some of you, pwedeng ayaw mo na nga siyang makita or ayaw mo na siya makita ng personal or kahit hindi mo na siya makita, parang ganun. Diba? Parang kina-cut off mo na yung connection ninyo dalawa. You do have here, dadating ako, wait lang, pag okay na ako. So, itong person na to is actually, gusto niya rin i-pursue. Kasi siya rin naman ang nahihirapan eh. Dito sa ginagawa niya na pagtitiis, pagpipigil na yan. Siya rin naman ang nahihirapan. But I feel like this person is not yet ready. Gustuhin man niyang makipag-flirt, makipag-connect, kausapin ka or what. Even greet you, no? Even i-greet ka ng happy birthday, Merry Christmas, yung mga ganun. Kahit i-greet ka niya ng ganun, gusto niyang gawin yun eh. Kaya lang, wait lang, hindi pa ako ready. Parang ganun. So, I feel like there's a total abandonment na ginawa nitong person na to sa'yo. Dinistansyahan niya yung sarili niya or dumistansya siya and maybe binitawan niya yung kung ano man meron sa inyo, friendship, whatever. Binitawan niya yun. This person is letting you go or hinayaan ka niyang wala. Pero ang energy nun is that ginawa niya yun pero ang nahirapan or nasaktan siya din. You do have your busy ako. So, maybe pinaramdam niya sa'yo na wala siyang pakialam na busy siya pero deep inside, there's this, gusto ko sana kausapin ka pero di ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Diba? Gusto ko niya kausapin, nagpaka-busy siya kuno. Pero deep inside, hindi niya lang kasi din alam ang sasabihin, hindi niya lang din alam ang gagawain. Mahalaga ka sa kanya but parang nagkaroon ng tuldok yung connection ninyong dalawa. Especially, there's a lot of changes na parang kailangan tanggapin. And hanggang ngayon, ito person na to, you do have your titiisin ko hanggat kaya ko. So, yung connection ninyo, tuloy-tuloy lang yung pagtitiis niya, yung, so what will happen in your future sa inyong dalawa?
ano ang messages in the near future sa inyong dalawa. You do have the Hermit and the Ace of Wands. Seven of Cups. Judgment is here. The Lovers. The World. Puro major arcana yung lumalabas, guys. What's with the Judgment? Lumabas talaga to eh. Three of Cups and the Eight of Swords. What's with the Lovers? Four of Wands. What's with the World? Page of Swords. Now I want to clarify the Hermit. What's with the Hermit? Clarified by the Knight of Swords. What's with the Ace of Wands? The Two of Cups. What's with the Seven of Cups? Four of Cups. Oh. Natatawa ako sa energy. Kasi pwedeng mabaliktad yung sitwasyon in the near future eh. I feel like this person is going to reach out. This person is going to, you know, nasa iyo lahat ng kailangan niya eh. Or gusto niya. Pwede nga hanapin niya doon sa situation niya ngayon. Or maybe sa mga taong kakonect niya ngayon. Yung mga bagay na nakikita niya sa'yo pero hindi niya makikita yon. And it can cause a lot of problem. Diba? And then nakikita natin na with the Page of Swords, this person will be more like rebellious in the near future. Diba? Dahil nagiging mas rebellious siya. There's a lot of misunderstanding, hindi pagkakaintindihan. A lot of, you know, the Five of Swords is here, so maybe a lot of changes or pag-aaway, or maybe, I feel like may malaking impact itong mga ginawa mo or mga actions na ginawa mo sa kanya. May malaki naging impact nun sa kanya. Diba? So, pwedeng yung mga actions mo actually hindi naman siya nabaliwala. But rather, mas natutunan lang ng person na ito na magising sa katotohanan, sa realidad na, oy, hindi pa tapos yung sa ating dalawa. Parang ganun. And then your person, pwedeng magising siya regarding doon. Na deep inside, there's this longing pala sa'yo. Na hanggang ngayon, hindi pa rin pala ako okay. Na hindi pa rin ako nakamove on. Naginising mo yung ano niya eh, parang yung connection ninyo na parang tinalikuran niya din because tinry niya tanggapin. But there's this energy na magigising din siya sa kung ano man yung connection na meron siya ngayon na parang hindi pala ito yung connection na talaga makakapagpasaya sa akin. This person, pwedeng this time in the near future, mas maging open na siya. Either willing na siya or ready na siyang bumalik sa'yo or ready na siya kung
just in case babalik ka sa kanya. This person is like that. Pero parang with the Hermit, andun yung takot mo, or pwede mo baliktad nga eh. Pwedeng diba, this time siya yung nagkakaroon ng pagkatakot, or hindi niya alam kung anong gagawin. In the near future, regarding this person, pwedeng magulat ka din. Hindi mo rin alam pag naging open siya sa'yo, anong gagawin ko? What should I do? The Ace of Wands regarding this new beginning. Hindi mo alam kung anong gagawin mo because masyadong mabilis din, guys. I can see may mga offer dito. Hindi lang mula dito sa person na ito, maybe sa iba pa, na magiging dahilan sa'yo para ano ba dapat ang dapat kong gawin, ano ba dapat ang i-accept ko, etc. So, may gano'n na parang magiging dahilan kung bakit parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kung anong offer ba ang tatanggapin mo. So, what is the advice here? By the way, may isa pa pala na message, Knight of Pentacles. Yeah, there's a lot of offer sa'yo in the near future. So, ano ang advice para sa'yo? You do have here the Star. Clarified by the Diary. One more card. Ayan. Game over is here. And Crystal Ball is at the bottom of the deck. Whatever happened in the past, kalimutan mo na yan. Maybe yung mga actions na ginawa niya in the past, etc. Yung mga... Kasi kaya ka lang naman matatakot is because dun sa mga past actions, mga ginawa niya, hindi niya ginawa, etc. The Star is here. Kung ano talagang bagay na gusto mo, go for it. I mean, magiging mas malapit na sa'yo yung mga bagay na hiniling or gusto mong mangyari noon. And it will eventually happen. Dadating siya or mangyayari yon. Yung mga gusto mong mangyari na yon, and dati gusto mo lang, hinihiling mo lang, pero time will come, dadating yun sa'yo. Especially if you have manifested this. So, minanifest mo, so dadating sa'yo. And you do have your game over in the end. So, sabi ko nga kung ano yung mga nangyari in the past, tapos na yun. Kumbaga sa isang laro, there's this game over, end of the game. Pero, may new game na naman for you. So, buhay na to talagang ganyan. Maraming ending, but there's always new beginning for you. Then, mag-focus ka dun sa mga bagay na gusto mo. May mga pangyayari in the past na mahirap nang burahin. Pero tanggapin mo na lang yun. Kasi isa yun sa nagpapakulay ng buhay mo. Okay. So anyway, thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe to our channel. Pa-comment na lang din dyan sa baba. Thank you for watching and bye-bye.